Grabe yung init mga bossing, kaya ito na nga bigla akong napalis sa bahay. Hindi ko kinaya yung init kaya instead na magkulong sa kwarto, nag-decide ako maglakwat siya dito sa Tacloban. Kaya samahan niyo ako today, makichismis kayo sa akin habang gumagala tayo. Actually, malapit lang talaga yung bahay namin sa city proper kaya madali lang talaga ako makapunta sa downtown anytime gusto kong mag-unwind. Ang original plan ko talaga today is mag-jogging lang sana, kaso alam niyo naman yung feeling na motivated ka mag-jogging tapos pagtingin mo sa sapatos, napakadumi. Ayun, dinabhan ko muna, sabi ko na lang next day na lang mag-jogging self kaya biglang naging gala tuloy. May imimit din pala kong college friend sa Save Mall. Alam niyo yung mga spontaneous na lakad. Yun talaga yung pinakamasaya minsan kasi walang pressure, walang expect plan, basta go with the flow lang. Pagdating ko sa Save Mall, bumili muna ako ng skin oil kasi grabe madami akong kagid ngayon. Pero wait lang, para social rashes. Pero kagid talaga. Siya talaga sa pinaka-relatable na problema pag umuwi talaga sa probinsya, minsan yung mga kagat-kagat ng kung ano-ano, lalo na sa pagmainit ang panahon. After no, naglakad-lakad kami sa downtown. Ang daming memories talaga pag naglalakad ka sa lugar na kinakihan mo. Iba yung feeling ng probinsya, no? Hindi siya sobrang bilis compare sa ibang city. Kahit simple lang yung lakad, ang peaceful pa rin somehow. Tapos syempre, street food, hindi mawawala yan. May na-miss talaga akong pagkain dito sa Tacloban na honestly hanggang ngayon wala akong nakikita sa Cebu City at kahit sa Manila. Lumpia yung tawag niya kasi para talaga siyang lumpia pero puro wrapper lang siya tapos medyo sweet and salty yung flavor. Ang hirap niya i-explain pero masarap talaga siya. At alam niyo yung pinaka nakakagulat pa, 5 pesos pa rin siya hanggang ngayon. Imagine high school ako at nung nag-college ako, ganun pa rin yung presyo niya. Tapos until now, hindi nagbago. Habang kumakain kami, kwentuhan lang tungkol sa buhay, adult things, nakakamiss din pala yung simpleng friendship, no? Yung tipong matagal hindi magkita, parang walang nagbago, ganun yata talaga ang totoong kaibigan, no? Hindi kailangan araw-araw mag-usap para maging close pa rin. After namin mag-street food, pumunta kami sa quality bread kasi nag-crave daw yung kaibigan ko ng tinapay. Honestly, iba pa rin talaga yung amoy ng bakery paghapon. Yung bagong lutong bread tapos halo-halo yung amoy ng bottled sugar at tinapay. Automatic gutom ulit kahit kakakain mo lang. Habang naglalakad-lakad kami, tumingin din kami ng mga damit, yung tipong kung wari may bibilhin pero tingin-tingin lang pala. Like window shopping responsibly. Then after that, pumunta kami sa Santo Niño para magsindi ng kandila. Isa talaga ito sa mga bagay na ginagawa ko kapag umuwi ako dito sa Tacloban. Kahit gaano ka busy or ka-stress minsan, iba pa rin talaga yung feeling na nakakapag-pray ka at nakakapagpasalamat. Minsan kasi sobrang focus tayo sa mga gusto pa nating ma-achieve na nakakalimutan na natin yung mga blessing na meron tayo ngayon. Kaya importante rin talaga yung huminto sandali at magpasalamat. Pagkatapos namin magsindi, nadaanan din namin yung Rizal Central School kung saan ako nag-elementary. Alam niyo yung feeling na dati akala ko sobrang laki talaga ng school namin tapos pagbalik ko sa adult parang ang liit-liit lang pala nito. Pero kahit maliit siya physically, sobrang laki naman ng mga memories na iniwan sa akin. Doon ako unang natutong makipagkaibigan, matakot sa recitation, bumili ng tig-pipisong pagkain at syempre gumawa ng assignment 5 minutes before the class. Katuwa rin isipin how much life changes, no? Dati estudyante lang tayo na excited umuwi pag-uwian. Ngayon adult na tayo, stress na bills, trabaho, responsibilities, pero deep inside parang same person pa rin tayo. After ng mahabang lakad, bumalik ulit kami sa Seymour para mag-grocery. Tapos after no, nagpaalam na rin kami sa isa't isa kasi syempre may mga kanya-kanya rin kaming buhay at responsibilities. Pagka-uwi ko sa bahay, hindi pa natapos ang pagiging productive natin today dahil gumawa agad ako ng mahablangka. Actually, na-miss ko talaga to. Isa to sa pinaka-comfort food ko lalo na kapag nasa bahay lang kasama ang pamilya. Simple lang yung ingredients niya pero sobrang sarap talaga. Linagay ko lang yung 2 cans ng evaporated milk, 1 can of condensed milk, 1 cup ng cornstarch, tapos isang sachet ng Coco Mama na gata. Halo-halo lang hanggang mag-combine lahat. Nag-add din pala ako ng isang lata ng mais. Then linuto ko na siya sa mahinang apoy habang tuloy-tuloy yung paghalo. Importante talaga yun kasi pag pinabayaan mo, sunog talaga yung ilalim. And once lumapot na siya, ayun na, ready na yan. Nakakatuwa rin talaga minsan yung simpleng banding namin sa bahay. Hindi kailangan ng bongga. Kahit simpleng paggawa lang ng dessert kasama ang pamilya, malaking bagay na talaga. Habang tumatanda talaga tayo, mas na-appreciate na natin yung mga simpleng moments. And syempre, bago matapos yung araw na to, linaro ko muna yung pusa namin si April. Alam niyo ba mga bossing, parang pipit talaga tong pusa na to. Hindi siya nagmimimiyaw. As in, tahimik lang talaga siya, pero pag tinatawag naman namin, naririnig niya naman at lumalapit siya. Feeling ko talaga introvert cat yata to. Honestly, wala naman talagang sobrang special na nangyari today. Pero yung mga ganitong bagay, yung mga simpleng araw, simpleng gala, simpleng kwentuhan, yan pala yung mga moments na pinakamasarap balikan. Hindi kailangan laging grand or bongga para maging masaya yung araw mo. Minsan, sapat na yung good food, genuine conversation, family time, at konting gala para masabi mong okay, masaya na ako today. Kaya if nanonood ka nito ngayon, sana kahit papaano napasmile kita or napasaya kita sa simpleng araw ko dito sa Tacloban. Thank you for spending time with me. Bye mga bossing!